Nagbabala naman si Taiwanese President Lai Ching-te sa mga kalapit nitong bansa kung saan kabilang ang Pilipinas na maghanda laban sa China at baka sila raw umano ang sunod na targetin nito. Habang disqualified na, banned pa mula sa pagsali sa Winter Olympics ang Ukrainian athlete na iginiit ang pagsusuot ng umano'y helmet na may mga mukha ng war victims. Ang mga balita mula sa ibayong dagat tinutukan sa Global Headlines Report ni James Galangi. Balita mula sa Taiwan. Nagbabala si Taiwanese President Lai Ching-te sa mga bansang malapit sa reyon na maghanda na at baka sakaling sila lang isunod ng China na sakupin matapos sa mga umunoy territorial threat na kanilang natatanggap. Kung saan inaasahan na sa kanilang parlamento ang pag-aproba sa karagdagang $40 billion talaga ng mga armas pang depensa na kanilang binili sa Estados Unidos. Sa isang press briefing, sinabi ng Taiwanese President na maaaring sunod na magkaroon ng mga pagbabanta mula sa China ay ang Japan, Pilipinas at iba pang bansa sa Indo-Pacific region. Magugulit ang matagal ng iginit ng China na bahagi ng teritoryo nitong Taiwan at nagbanta itong gagamitan ng puwersa upang mapasa ilalim sa kontrol nito ang naturang self-governing island. Samantala, balita naman mula sa nagpapatuloy na Winter Olympics sa Italy, disqualified na at banned pa mula sa nasabing kompetisyon ang Ukrainian skeleton racer na si Vladislav Verashkovich. Ito'y matapos ipilit ng Ukrainian athlete na isuot sa kanyang laban ang tinatawag nitong Helmet of Remembrance kung saan nakalagay ang mga mukha ng mga atletang biktima ng Russia-Ukraine War. Ayon kay International Olympic Committee President Kirsty Coventry, bagamat hindi nito hinahadlangan na mensaheng gustong iparating na atleta, bagkus ay pagpapatupad lamang na napagkasulong rules and regulation ng Olympic Committee at pagpapanatili ng umano'y safe environment para sa lahat ng kalahok. At yan naman nakalap nating balita mula sa pitawang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galanga ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.